kailangan mong magbayad ng buwis. Whether you like it or not, it is a mandate to give your tax to the government. Amen? Purihin ng Panginoon, lalong higit sa loob ng iglesia. Mayroong mandato sa loob ng iglesia. Bakit po? Sapagkat mismo ang ating Panginoon ang mayroong buong kapangyarihan at karapatan at kapamahalaan sa kanyang iglesia. Kaya pag sinabi ng Panginoon na dapat gawin, amen, kailangan pala natin dapat gawin. Bakit po? Sapagkat ito ay mandato ng ating Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon, glory to God. Kaya mga kapatid, sa panahon ng kawakasan, mayroong mga utos na nagmumula sa kapamahalaan ng iglesia. Amen? Kaya at the moment, what is the most recent na gawain na ginagawa ng buong sambahayan ng Diyos? RRB. Amen. Reaching regions beyond. Amen. This is the apostolic missionary endeavor. Amen. Kaya tayo mga kapatid, kabilang sa isang iglesyang misyonero, hindi po ba? What is the Great Commission? Kapag sinabi mong Great Commission, ibig sabihin, mayroong isang dakilang tagubilin. Yan ang Tagalog ng Great Commission. Amen. Kaya sabi sa Mark 16:15-16, ano ang sabi ng salita ng Diyos? What is the Great Commission of the Lord? Mark 16:15-16. Purihin ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. This is one of the great mandates in the church. Amen? To preach the gospel of the Lord. Bakit po? Upang ang tao madala sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, salamat na lamang sapagkat may mga naunang lingkod na nangaral ng salita sa atin. Lord. Amen. Kung bakit natin tinanggap ang kaligtasan, sapagkat mayroong sumunod sa dakilang tagubilin. Lord God. Amen. Purihin ang Panginoon. At sa loob ng iglesia, ito ay ang nagkakaisang responsibilidad ng bawat miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Lord Amen? God. Purihin ang Panginoon, Lord to God. Kaya mga kapatid, pag sinabi natin dito sa secular, sa sanlibutan, hindi po ba? Mayroon tayong, di ba sabi sa Biblia, kailangan nating gawin. Sabi sa John 9:4, basahin natin sa John 9:4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niya o nagsugo sa akin. Pag sinabi mong kinakailangan, John 9:4. kapag sinabi mong kinakailangan, kahit gustuhin mo man o hindi, kinakailangan gawin. Amen? It is mandatory. Amen? Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niya o nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. And that is very true. Kahit malamang sa isang normal na buhay ng isang tao. Hindi po ba? Lalo na sa mga day shift. Bakit ang trabaho ay nais matapos mo pag may araw? Dahil mahirap magtrabaho kapag dumidilim na. Diba? Kapag madilim na, kahit malinaw ang paningin mo, diba? Nandiyan ang panganib. Potential. Mga potential na harm. Amen? Kapag maliwanag, mas nakikita mo. Maliwanag mong nakikita ang kapaligiran. Ang isip mo yung alisto. Di po ba? Nandyan pa ang kalakasan. Bakit po? Ito, dagdag kaalaman lang. Whenever there is sun rays, ayan, sunlight. Kapag ang sunlight ay nandyan, it stimulates our melatonin. Ayan. Ang melatonin, that is responsible for our mood as well. Kaya the more brownish your skin is, that means you have greater amount of melatonin. Ayan, yung melatonin na yan. Kaya kapag may melatonin ka, mas malaki ang protection mo sa skin cancer. Kaya most
most likely ang mga nagkakaroon ng skin cancer ay yung mga mapuputi. Bakit? Sapagkat kulang sila sa melatonin. But not just that, mga kapatid, no? Kapag araw kasi, mas malaya mong nagagawa ang iyong tungkulin. Tunay. Amen? Amen. Kapag gabi nga, di ba? Kapag gabi, kahit alam mong it is safe, Limited. hindi ka rin talaga, you're not feeling safe, right? Kasi kahit gaanong ingat mo, kung ang tao naman sa kapaligiran mo, no? Lalo na kung yan, madalas gumagawa ng masama yan pag madilim. Ang plano niyan talagang, most likely, talagang, no? Nagagawa niya ang kanyang plano. Bakit? Madilim na nga eh. Salisik. Hindi madaling makita ang mali kapag madilim na. Kasi nga natatago ka sa kadiliman. Kaya mga kapatid, no? Samantalang araw, dapat pala nating gawin ang pinapagawa sa atin. Kaya nakikita natin, no, dumidilim na. No? Not literally dumidilim, sapagkat madilim na nga talaga. Amen? Because it is almost 8 o'clock. But you know what, brothers and sisters, nakikita naman natin kung paano ang mundo'y pasama ng pasama. Amen? Oh. 2 days ago or yesterday, what is the latest news? Israel was attacked by the Palestinians. Inatake sila ng mga bomba. Mga kapatid, digmaan. Amen? Kaya alam din natin, maging ang China. Ano ang ginagawa ng China? As much as possible, nananakop siya ng mga bansa para siya magkaroon ng mga alliances. Pag nga dumating ang malaking digmaan, at least mayroon siyang kakampi. Amen? Ano pa mga kapatid? Maging ang North Korea at ang Russia, patuloy ang paggawa nila ng mga nuclear bombs. Opo, sabi nga nila, ang pinakamalakas na nuclear ammunition ay nasa bansang Russia. Kaya maging ang mga ibang bansa, nagsisipaghanda na. Bakit? Sapagkat maging sila. Bakit ang tao naghahanda? Sapagkat mayroon siyang inaasahan. Kaya mga kapatid, ang mga bansang ito, hindi sila maglalaan ng napakalaking halaga. No? Hindi sila magbibigay ng kaukulang panahon, no? At energy just to formulate these nuclear bombs. Bakit? Mayroon silang pinaghahandaan. Totoo po yan. Bakit? Sapagkat maging ang Biblia, no? Ang Biblia ay nagsalita na mayroong talagang digmaan darating. Bakit? Sapagkat malapit na ang wakas. Amen? Purihin ang Panginoon, glory to God. Kaya mga kapatid, no? Habang palang umaga, samantalang may araw, dapat pala tayo'y manatili sa paggawa. Kapag sinabi natin paggawa, ibig sabihin, tayo'y manatili sa paglilingkod. Amen? Purihin ang Panginoon, glory to God. Kaya mga kapatid, ito ay isang utos na nagmumula sa ating Panginoon. Bakit? Mismo nga ang Panginoon, anong sabi niya? Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa atin. Sino ba ang nagsugo sa ating Panginoon na siya'y magkatawang tao? Diyos Ama. Ang Diyos. Inutusan niya ang Panginoon. Mayroon siyang ipinagtagubilin sa ating Panginoon. At ganito din sa atin, na ang ating Panginooy bumalik sa langit. Habang ating hinahantay ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, mayroon palang gawain na kailangan natin ipagpatuloy. No? Hanggang siya'y maparitong muli. Amen? Purihin ang Panginoon, glory to God. Kaya anong dapat natin gawin mga kapatid? Ano ang mandato ng Diyos sa iglesia? Ito ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon, glory to God. Kaya mga kapatid, paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos? Unang-una, kailangan natin kumain ng pagkain ng Diyos. Kahit namang sinong tao, kung yan ay hindi kakain, manlulupay-pay yan. Bakit? Sapagkat walang kalakasan sa kanyang katawan. Amen?
lalong higit sa ating mga espiritual na kalagayan. Kung tayo'y hindi kakain ng salita, ng banal na salita ng Diyos, manglulupay-pay ang ating espiritu. Kaya kapag mahina ka, kapag mayroong mga pagsubok, kapag mayroong mga digmaan, mahirap labanan. Bakit? Wala kang kalasag. Wala kang kalakasan. Wala kang salita ng Diyos na nagpapatibay sa iyo. Kaya unang-una pala natin gawin sa ating mga paggawa, pakainin natin ang ating mga espiritu ng pagkain ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Sabi sa John chapter 4, 31 to 35, basahin natin sa aklat ng Juan, sa kabanata 4, talatang 31 hanggang 35. Samantala, ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nagsasabi, Rabbi, pag sinabi mong Rabbi, ibig sabihin dyan, Guro. High priest. Amen. Yan ang ibang tawag sa ating Panginoon. Rabbi. Amen. Teacher. Ayan. Samantala ay pinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nagsasabi, Rabbi, kumain ka. Datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan. May tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Ang tao talaga, literal na inuunawa ang salita, no? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani, narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Mga kapatid, ano daw ang ipinapatanaw ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad? No? Na kanilang itanaw ang kanilang mga mata. Tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ano kaya yung mga yun, mga kapatid? Mga kaluluwa, mga tupa. Amen? Purihin ang Panginoon. Anong nangyari sa kanila? No? Naligaw. Sila ay mga hinog na. Nahinog na sa salita ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya mayroon palang aanihin. Amen? Mayroong aanihin, mga kapatid. Kaya ano ang aanihin? Mga mapuputi na daw ang mga aanihin. Sino mga mahilig magtanim dito? Parang walang mahilig magtanim. Flowers. Mga kapatid, di ba? Kapag hinog na ang aanihin, anong dapat gawin? Harvest. Anihin na. Bakit? Sapagkat kung ito'y hindi aanihin, anong mangyayari? Masisira. Masisira. Mabubulok. Malalaglag lang. Malalanta. Amen. Malalanta lang. Kaya mga kapatid, mayroon na palang hinog na nahinog na dapat nating anihin. Kaya ito ang naging pagkain ng ating Panginoon. No? Ano ang kanyang pagkain? Gawin ang kalooban ng Diyos. At tayo mga mananampalataya, saan natin masusumpungan ang kalooban ng Diyos? Sa kanyang mga salita. Yan. Kaya kung tayo'y laging kumakain ng salita ng Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Unay. Kaya pag tayo hindi kumakain ng Diyos, kumakain ng salita ng Diyos, talagang hindi natin malalaman yan. Unay. Malalaman ba natin na kailangan nating manalangin sa Espiritu at sa katotohanan? Kung tayo hindi kumakain ng salita ng Diyos. Malalaman ba natin na tayo dapat maglingkod? No? Kung hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos? Sa salita ng Diyos, nandoon ang kanyang kalooban. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan pala nating pakanin ang ating mga espiritu ng salita ng Diyos upang ating magawa ang kanyang kalooban. Amen? Purihin ang Panginoon. To sustain the life, there must be regular and continuous taking of food. At ganito din sa ating espiritual na buhay. We must have a continuous consumption
of the Word of God. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi sa 1 chapter 5 verse 24, mayroon palang katunayan. Sabi sa John 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. At hindi mapapasok sa paghatol, Praise God. kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, mayroon palang benepisyo, no? Mayroon palang bunga ang dumirinig ng salita ng Diyos. At hindi lamang dumirinig, ngunit sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, sabi ng Panginoon. No? Ano daw ang tatamuhin ng taong dumirinig sa salita ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Praise the Lord. At yamang siya ay aani ng buhay na walang hanggan, yamang siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi na niya kailangan pang danasin ang paghatol. Bakit? Kapag kasi ikaw dumanas ka ng paghatol, kapag hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya at paglilingkod, mayroon ka pang maaring kahahantungan. Amen? Ano ang maaring nating kahahantungan? Kung tayo hindi sumampalataya at duminig sa salita ng Diyos, ayan po, Kapahamakan. kamatayan. Amen? Ngunit doon sa mga dumirinig at sumasampalataya, lumipat na sa kabuhayan. Kumbaga, nalaktawan mo na ang paghatol Praise the Lord. na dapat sana yung magbibigay ng kamatayan sa iyo. Kaya, tayo mga kapatid, sabi, lumipat na sa kabuhayan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya yan pala ang bunga ng salita ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, sabi sa Mateo sa chapter 10 verse 32, may sabi ang salita ng Diyos doon sa kanya na kumikilala sa kanya, no? Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya Praise the Lord. sa harap ng aking Ama na nasa langit. Praise God. Tayo ba gusto tayo? Amen. Gusto ba natin na tayo kilalanin ni Presidente Amen. Duterte? Truly. You know, kahit hindi naman tayo mga haters, no? Pero minsan pumapalya din ang presidente natin, no? Totoo, no? Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos di pumapalya. Amen. Praise the Lord. Amen? Kaya sabi dito, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, biruin mo mga kapatid, kikilalanin ka Praise the ng Lord. Diyos na nasa langit. Praise Ito the nga, Lord. pag kinilala ka ng presidente, parang feeling special ka no? Paano pag kilalanin ka pa ng Ama sa langit? Praise the Lord. Napakabuti at napakagandang karangalan. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon, Lord to God, kaya mga kapatid, tayo ng mga anak ng Diyos, obligado tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, tayo ng mga anak ng Diyos, sino ang gagawa ng kalooban ng Diyos? Hindi natin maaasahan ng sanlibutan na gawin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Iba nga ang Diyos nila Diyos ng sanlibutan, ang Diyos nila. Kaya sino ang gagawa ng kalooban ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi sa John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Na ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Mayroon palang pagkain na hindi napapanis. Amen? Amen. At ito ang dapat nating pakanaising kainin. Amen? Sapagkat ang tinapay na ito, ang salita ng Diyos, sabi nga, tumatagal. Bakit? Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya ano pa po mga kapatid? Una, kailangan natin kumain ng pagkain ng Diyos. Pangalawa,
Anong dapat natin gawin? Sumampalataya tayo sa sugo ng Diyos. Mayroong isang tao sabi niya, sugo daw siya ng Diyos Ay, hindi pala siya sugo ng Diyos. Sabi niya, siya ang Diyos. Hallelujah. Nung una, sabi niya, anak siya ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, sabi niya, siya ang Diyos. Ito mas matindi. Ang sabi niya, kamakailan lang, siya daw ang huling pipirma ng kaligtasan ng tao. Naku. Pambihira no? Sige nga, Brother Beloy, pwedeng paki-flash nga sa screen. Ganun. Mga kapatid, sabi niya, sige, yung isa pa, kapatid. Sabi niya, ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Hallelujah. Katawa-tawa ang pakinggan, mga kapatid, hindi po ba? Kabalay niya pa mo. Ngunit alam niyo, mga kapatid, yan, that is biblical. Na yan ay talagang mangyayari yan. Amen? At ano pa ang kanyang sinabi? Sige, next natin yan. Sinuri ko ang lahat ng mga doktrina ninyo. Itinapat ko sa doktrina ng tagapagligtas na inaangkin ninyong tagapagligtas. Puro lihis kayong lahat sa landas. Hallelujah. Ang tapa. Talagang mayroon pang isa. Anong sabi niya? Power. Anong sabi niya, mga kapatid? Kailangang dumaan kayo sa akin para maligtas. Kasi ako ang kanyang pinagkatiwalaan dito sa lupa. Hindi yung relihiyon ninyo. Hindi yung denominasyon ninyo. Ako. Period. Ang kapatid, ang tindi, no? Hallelujah. Pako ka ba sa krus? Mga kapatid, Pako yan. totoo. That has been prophesied. Basahin natin sa 1 John. Last minute. Sige. Nilagay natin sa Easy Worship Basahin natin sa ASND. 1 John. Ayan. Mga anak, malapit na ang mga huling araw. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam natin malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila nung una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit, ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ngunit, ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. The Lord. Doon sa mga napagkalooban ng banal na Espiritu, The Lord. sila lamang ang nakakaunawa ng katotohanan. The Lord. Malinaw na ang pastor na nag-aangkin na siya ang Diyos at huling pipirma ng kaligtasan ng tao, hindi nalalaman ang katotohanan. Nice. Amen? Ano pang sabi? Sige, sundan po natin ang pagbasa. Mga kapatid. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo? Ito tamang swak na swak siya sa kriteria ito, no? At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo? Siya ang Antikristo. Tunay. Ayaw niyang kilalanin ng Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ang nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo, sinungaling. Tunay. Siya daw ang Antikristo. Kaya malinaw na malinaw. Dumarami na ang mga Antikristo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sundan pa natin ito ng pagbasa, mga kapatid. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo
sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Praise the Lord. Kaya kailangan talaga nating manatili sa mga turo ni Kristo Amen. Praise God. upang lagi tayong makiisa sa anak ng Diyos. Amen. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya totoo yan. Mga kapatid, nagpapatunay lang talaga, no? Kahit it seems like a joke to us, whatever He's saying, it just proves the fact that the day is coming. Uli. Amen? Kaya sabi dito sa Mateo, in the book of Matthew, chapter 24, basahin natin ito mga kapatid. Umpisan natin sa 24. Ayan. Sabi sa Matthew 24:24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo Tunay. at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Tunay. Ano ang kanyang layunin ng Antikristong ito? Yun lang. Upang iligaw pa ang mga hirang. Kaya bakit tayo manatili sa salita ng Diyos? Dapat tayong manatili sa salita ng Diyos upang tayo hindi maligaw. Tunay. Praise the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya yan mga kapatid, katunayan na talagang napapalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit po? Sabi sa 5. Ayan, 24 verse 5. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, bago pa niya inangkin siya ang Kristo, bago pa niya inangkin na siyang Diyos, tayo napaunahan na ng salita ng Praise Diyos. the Lord. Glory to God. Amen? At bago pa natin nabalitaan na mayroong mga digmaang magsisilita, kumbaga hindi tayo bago sa mga naririnig natin. Bakit? Napaalalahanan na tayo ng mahal na sugo. Praise the Lord. Sabi dito sa verse 6, mga kapatid, ang sabi sa verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Kaya huwag tayong magugulumihanan. Bakit? Sapagkat ang mga digmaang itong naririnig natin sa paligid, mangyayari. Mangyayari at mangyayari. Whether we like it or not. Bakit? Walang salita ng Diyos ang papalya. Tunay. Amen? Purihin ng Panginoon. Glory to God. Kaya anong sabi dito sa verse 7, mga kapatid? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Hallelujah. Kaya ang mga tanda na to, nangyayari na ito no? Nangyayari na ito. Isa-isa nating nakikita ito sa kapaligiran. And praise be to God because we were not born yesterday. Tunay. Bakit? Dahil sa pangangaral ng mga mahal na sugo, pangunahin ng mahal na apostol, hindi na tayo magugulumihanan pa. Kaya tayo inihahanda. No? Inaakay tayong magpuyat, maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat kung tayo hindi magiging matibay, hindi tayo magiging handa, mga titisod ng mga hirang. Amen? Kaya sabi dito sa talatang 10, anong sabi dito sa verse 10? At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Kaya ayaw nating masali sa mga titisod. Amen? Kaya kailangan nating sampalatayanan ang mga ipinapangaral ng mahal na sugo. Bakit po? Sapagkat napakapalad natin sa mahal na sugo sa kanya ipinaunawa. No? Ang bahagi ng mga panahon na kung bakit alam natin na ang mga bagay na ito'y mangyayari. Amen? Kaya sabi sa 43. Anong sabi sa 43? Mga kapatid.
Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Praise God. Napakapalad natin. Praise the Lord. Sa panahong ito ng kawakasan, nagtayo ang Panginoon Ng puno. ng isang mabuting puno ng Praise sambahayan. the Lord. Purihin ng Panginoon, kaya kailangan nating sampalatayanan ang mga salitang ipinapangaral ng sugo ng Diyos. Amen? Amen. Unang-una, kailangan nating sampalatayanan ang sugo ng Diyos. Para masampalatayanan din natin ang mga salita ng Diyos na kanyang ipinapangaral. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi dito sa Lucas 10 verse 16, basahin natin sa Lucas 10:16. Purihin ang Panginoon. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Kaya mga kapatid, kapag tayo pala, nakikinig tayo sa mga sugo ng Diyos, ang Panginoon ang pinakikinggan natin. Ang Ama ang pinakikinggan natin. Amen? Kaya ang magtakwil sa mga sugo ng Diyos, hindi lamang ang Panginoon ang kanyang tinatakwil, lalong higit ang Ama na siyang nagsugo sa ating Panginoon. Nanay. Amen? Kaya marapat lamang pala nating kilalanin at sampalatayanan ang mga sinugo ng Diyos. Amen. Amen? Purihin ang Panginoon at ano pa po, panghuli, una, kailangan natin kumain ng pagkain ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin sumampalataya sa sugo ng Diyos. Pangatlo, kailangan tayong makibahagi sa pag-aani ng kaluluwa. Natutuwa tayo sa mga kapatid, no? Sabi ng isang kapatid, sa susunod, isama mo ang anak mo mag-online. Baka biglang mag-rapture, tayo lang ma-rapture. Maiwan daw ang anak. Dapat ganyan na tayo mag-isip. Amen? Lord. Amen. Kapag ika'y pinalalalim na sa pananampalataya, hindi na ang sarili mo ang iniisip mo. Lumalawak ang sakop mo. Nanay. Amen? Pati na ang mahal mo sa buhay, ang iyong sambahayan, gusto mo maligtas din. Bakit? Naunawaan mo. Amen? Purihin ang Panginoon, kaya sabi dito, pag-aani ng kaluluwa, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ito ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon, kaya kung ating babasahin sa John 4:35-36, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Glory to God. Hindi pa sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid